Pag-uusapan po natin, ito po na Maria Ressa na pawalang sala, acquitted po sa tax evasion cases at sari-sari pa pong tax cases. Acquitted po siya dito po sa tax court appeals. Po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Grabe po, ewan ko lang kung ako ay, alam mo yung ano no, maaring naiiyak po talaga, maaring totoo po yung yung naiiyak-iyak siya sa tuwa, pero kasi, alam niyo yun, yung piking-piki na ako rito sa ano na to sa Maria Ressa na to Okay, itatama lang po natin. Ang pag-apuselto po sa kanya ay yung kasong tax evasion, no? Okay. Ang napatunayan po, hindi siya tax evader. Hindi po siya napawalang sala sa kaso niya na convicted siya. May convicted po siya Okay, ano po yung kaso na yun? Yung po yung cyber libel, no? Na convicted po siya ng lower court, tapos inakyat nila sa Court of Appeals, convicted pa rin siya sa Court of Appeals, tapos inakyat niya yun sa Supreme Court. Kaya po pagka yung Supreme Court nagsabi na siya ay iba po yun. Hindi po tama na palabasin na siya ay napawalang sala sa tax evasion. Iba po yung tax evasion, no? Dali lang sigurong patunayan yan. Hindi mo pinagtangkaan lokohin yung gobyerno. Nagbayad ka ng tamang buwis. Ganun lang po yan ang pinatunayan ni Maria Ressa. Pero mali po na sabihin na wala na siyang kaso. May kaso po siya. Actually, convicted po siya sa kanyang kaso. 2 beses na po. Lower Court, RTC at saka sa Court of Appeals. Ngayon, yung final conviction po ay hihintayin natin mula po sa Supreme Court ng Pilipinas. Okay? So, pero, ang maganda po rito, yung mga sinabi po ni Maria Ressa. Okay. Ano po natin? Ayan po. Today, facts win. Truth wins, justice wins. As her acquittal is hindi lang po sa kanya, para sa kanya daw yung acquittal at sa Rappler, but for every Filipino who has been unjustly accused. Okay, pinatutunayan po, mangyak-ngyak pa po si Maria Ressa. Ito, Maria Ressa, walang bawian Ano po ang maganda? Ako, ano po to tagumpay po to ng hustisya. So, sakya natin, yung sinasabi po ni Maria Ressa, itong acquittal niya, pananagumpay ng justice, no? Balikan natin. Today, facts win, truth wins, justice wins. Para sa lahat ng mga Pilipinong unjustly accused. Ano po pinatutunayan ni Maria Ressa? Si Maria Ressa po ito nagsasalita, hindi po si Badong Aratilis. At habang sinasabi niya po ito, nachuchok pa siya. Dahil mangyak-ngyak na nakaramdam po siya ng hustisya. Mangyak-ngyak po si Maria Ressa na talagang yung composure niya, nachuchok siya, no? Yung na justice wins. Bakit parang tuwan-tuwa ka ba doon? Tama po yan kasi si Maria Ressa po ay Nobel Peace Prize winner. Lahat po ng bitawan yan, hindi na po yan po pwedeng maliitin ng Western Paris. Ibig sabihin, no, kung mayroon pa pong magsasabi sa ICC na kinakailangan nilang usigin pumunta rito ang ICC, hindi na po pwede. Katunayan, bakit hindi na sila lalo ngayon pwede? May umiiral na hustisya sa atin. Katunayan, yung Nobel Peace Prize na kinikilala ninyong lahat, kayong mga Western people, na si Maria Ressa, acquitted. Siya na rin na nagsabi, justice wins. Ibig sabihin, may hustisya sa Pilipinas. So, hindi po pwede na kayo maglitis sa assumption ni Maria Ressa rin. Si Maria Ressa rin nagpapakalat nito na hindi makakamit ng mga tao yung hustisya dito sa Pilipinas. Kaya sa ICC na dapat dumiretso.
Siya rin po ang magpapabulaan, no? Siya yung naninira kay Pangulong Duterte, kaya po malakas na malakas yung ICC na pumasok dito dahil yan sa kagagawan din nila Maria Ressa na nagsasabi na justice system sa Pilipinas ay flawed. Ngayon siya na po ang nakinabang at pinagsisigawan niya na mangyak-ngyak pa na justice wins. Wala na pong pwede kayong sabihin, no? Kayo sa ICC, wala na kayong pwedeng ikatwiran bakit pa kayo papasok sa Pilipinas. Dahil meron pong hustisya dito. Katunayan, yung sinasabi ni Maria Ressa na numero unong dinidikdik dahil sa politikal na paniniwala, si Maria Ressa, ay nakakamit ng katarungan. Numero uno yun. Siya po, ayon sa kanyang salita, may pelikula pa yan na 1,000 Cuts. No? Ayon sa pananalita ni Maria Ressa, na siya yung pinipersecute dahil sa kanyang paniniwalang politikal, ay sumigaw. Oh, tuwang-tuwa siya na nagsabi na justice wins. Nanalo ang hustisya sa Pilipinas. Wala na kayong karapatang manghimasok sa amin. Dahil si Maria Ressa mismo ang nag-ates. Ngayon, Maria Ressa, kung ikaw ay makukonvict ng Supreme Court sa salang paninirang puri, cyber libel laban kay King, na malakas ang ebidensya dahil hanggang malakas ang ebidensya na kayo ay pinagbintangan ng Rappler si King. Na siya ay human smuggler, human drug trafficker, etc. Wala ka ng karapatan ngayon na magsabi na justice ay flawed sa Pilipinas. May kinikilingan ng hustisya. Ikaw, nakaranas ka na. Ikaw mismo nagdeklara, justice wins. Hindi walang bawian, no? Hindi po pwedeng ang hustisya ay panalo kayo, may hustisya pag kayo nananalo sa korte. Tapos pag natalo kayo sa korte, biglang walang hustisya. Tandaan po natin, no, yung sinabi po niya ni Maria Ressa na nanalo po ang hustisya. Justice wins. Nakakamit niya yung hustisya. Okay. Ano pa po ang nawalan na silbi? Yung panawagan po na US Senator na palayain na si Leila de Lima, wala na po yan. Dahil ito, anong deklarasyon ng Nobel Peace Prize winner? Justice wins. Napanalo niya. Yung pinakamatindi, ayon sa kanya, siya lang naman nagsabi na siya pinakamatinding kalaban ng pamahalang Duterte. Yung pinakamatinding kalaban ng pamahalaan Duterte at pamahalang Marcos, ayon sa kanya, ay nagkaroon ng hustisya sa Pilipinas. Dapat lang na pumailalim si Leila de Lima sa hustisya na pinapalooban din ni Maria Ressa. Hindi po pwede na sabihin ninyo, kinukongratulate ninyo si Leni, kinongratulate po si Maria Ressa. Hindi po pwedeng kinukongratulate nyo si Maria Ressa sa pagtatagumpay niya sa ating hustisya at kukundinahin nyo yung same justice system dahil nakakulong pa si de Lima.